Ikalawang mga taga-Korinto. Unang kabanata. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagbabata na amin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan, ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kaming magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas, na siya naming inaasahan, na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi, ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos, na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumarian muna sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng pangalawang pakinabang, at magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga ay nag-atubili, o ang mga bagay na ninasa ko, ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, at ng hindi, hindi. Ngunit palibhasay ang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi, sapagkat ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa kanya ang oo. Kaya nga naman nasa kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo, at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Datapwat ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Korinto. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya, kayo'y nangagsitatag. Ikalawang kabanata. Datapwat ito'y ipinasya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko? At aking isinulat ang bagay ring ito, upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak, sa pagkakatiwala sa inyong lahat, na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya,
kundi sa isang paraan ay kayong lahat, upang huwag kong higpitang totoo. Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami, upang bagkos ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil dito'y ipinamamanhik ko sa inyo, na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Sapagkat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako, upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo, kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang wag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Nang ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko. Datapwat pagkapagpaalam ko sa kanila, ako'y napa sa Macedonia. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat sa mga inililigtas, at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ikatlong kabanata. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita, at hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ika-4 na kabanata. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami naghihina. Bagkos tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay
na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa kautusan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ibanghelyo ay natatalukbongan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako, at kaya't nagsalita ako, kami naman ay nagsisisampalataya, at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Na aming nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Jesus, at ihaharap kaming kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. 5 Kabanata. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming nanga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos, na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan, at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon, ay aming hinihikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos, at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikaluluwalhati ninyo dahil sa amin.
upang kayo'y magkaroon ng maisasagot sa mga napapaluwalhati sa inyo, at hindi sa puso. Sapagkat kung kami ay maging mga ulol, ay para sa Diyos, o maging kami ay maghinahon, ang pag-iisip ay para sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Ika-6 na kabanata. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pa kunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat. Waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Tulad sa nangaghihingalo, at narito, kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo. O mga taga-Korinto, ang aming puso ay lumalaki. Hindi kayo nangakasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay mangagsilaki naman kayo. Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ika-7 kabanata. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso, hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin ipinasama ang sinuman.
Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan, sapagkat sinabi ko na nung una, na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan, nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan. Kundi sa lahat kami ay pinipighati. Sa labas ay may mga pagbabaka, sa loob ay may mga katakutan. Gayunman ang Diyos na umaaliw sa mabababang loob, ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan ng inialiw sa kanya dahil sa inyo. Nang sa amin ay ibinalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, ano pat ako'y lubha pang nagalak. Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam, bagamat aking dinamdam, sapagkat akin ngang natalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayoy nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Narito nga, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa, oot gaanong pagtatanggol ng inyong sarili, oot gaanong pagkagalit, oot gaanong katakutan, oot gaanong pananabik, oot gaanong pagmamalasakit, oot gaanong paghihiganti. Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw, at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nangagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay nagmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya, datapwat kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nanagana sa inyo, samantalang naaalaala niya ang pagdaliman ninyong lahat, kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo. 8 Kabanata. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pag-ibig, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasya, sapagkat ito'y nararapat sa inyo, na naunang nangagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapwat ngayoy tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya.
Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi nagkulang. Datapwat salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pag-iingat sa inyo, sapagkat tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik. Ngunit palibhasa'y lubha siyang masikap, ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. At sinugo naming kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap, na iniilagan nito, na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito, na aming pinangangasiwaan. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapwat ngayon ay lalo ng masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo, o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. 9 na kabanata. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia, at kayo'y maratnang hindi nangahahanda, kami upang huwag sabihin kayo, ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo, na mayroong laging buong kaya sa lahat, ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo, at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat, samantalang sila rin naman, sa panalangin patungkol sa inyo, ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. 10 kabanata. Ako ngang si Pablo ay namamanhik sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo, ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Oo, ako'y namamanhik sa inyo, upang kung ako'y nahaharap ay huwag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala
na ipinasya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin. Nawaring kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo, at nangahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili, na kung paanong siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Sapagkat bagaman ako ay magmapuri ng marami tungkol sa aming kapamahalaan, na ibinigay ng Panginoon sa ikapagtitibay sa inyo at hindi sa ikagigiba ninyo, ay hindi ako mapapahiya. Upang huwag akong wari, ibig ko kayong pangilabutin sa takot sa aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa, datapwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Bayaang isipin ng isang gayon ito, na kung ano kami sa pananalita sa mga sulat, pagka kami ay wala sa harapan, ay gayon din kami naman sa gawa pagka kami ay nahaharap. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin, at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin, ay mga walang unawa. Datapwat hindi namin ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat, kundi ayon sa sukat ng hangganang sa amin ay ipinamamahagi ng Diyos, na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo. Sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit, nawaring hindi na namin kayo aabutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo, na hindi namin ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat, sa makatuwid bagay ang mga gawa ng ibang mga tao, kundi yamang may pag-asa na ayon sa paglago ng inyong pananampalataya, kami pupurihin sa inyo ayon sa aming hangganan sa lalong kasaganaan, upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dako paroon ng lupain ninyo. At huwag kaming mangagmapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahahanda na sa amin. Datapwat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubilin ng Panginoon. 11 kabanata. Kahimanawari mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyon na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Datapwat bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? Aking sinamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila, upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagkat mga kapatid nang sila'y manggaling sa Macedonia, ay tumakip ng aming pangangailangan. At sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo, at mag-iingat nga ako. Kung paanong nasa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay hindi makapipigil sa akin sa pagmamapuring ito sa mga dako ng Akaya. Bakit? Sapagkat hindi ko baga kayo iniibig, nalalaman ng Diyos. Datapwat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin, upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay mga sumpungan sila na gaya namin.
sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Muling sinasabi ko, huwag isipin ng sino man na ako'y mangmang, ngunit kung gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang, upang ako naman ay makapagmapuri ng kaunti. Ang ipinangungusap ko ay hindi ko ipinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sa kamangmangan, sa pagkakatiwalang ito sa pagmamapuri. Yamang maraming nagmamapuri ayon sa laman, ako na may magmamapuri, sapagkat pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang, palibhasa'y marurunong kayo, sapagkat inyong pinagtitiisan ang sinuman. Kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha. Sinasalita ko ang tungkol sa kapulaan, nawari ay naging mahina kami. Ngunit kung ang sinuman ay matapang sa anuman, nangungusap ako sa kamangmangan, ako'y matapang din naman. Sila bagay mga Hebreo, ako man. Sila bagay mga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ako'y lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangang ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus, na mapalad magpakailanpaman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco ay binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang dungawan ay napahugos ako sa kuta, sa isang balaong at ako'y nakatanan sa kanilang mga kamay. 12 kabanata. Kinakailangang ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo, na mayroong nang 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sinuman ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan,
sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan ng mga gawang makapangyarihan. Sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli sa ibang mga iglesia, kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo? Ipatawad ninyo sa akin ang kamaliang ito. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking at paggugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti, datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Kayo bagay aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo? Pinamanhikan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang? Iniisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay nangagsasalita kami sa pangalan ni Kristo. Natapwat ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo'y masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una, at hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. 13 Kabanata. Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng 2 saksi o ng 3 ay papagtibayin ang bawat salita. Sinabi ko na ng una at muling aking ipagpapauna, gaya ng ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa, na kung ako'y pumariyang muli ay hindi ko na patatawarin. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya sa inyo'y hindi mahina, kundi sa inyo'y makapangyarihan, sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kahinaan. Gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kami naman ay sa Kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nanga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ngunit inaasahan ko na inyong mga kikilala na kami ay hindi itinakwil. Ngayoy idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama. Hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil. Sapagkat kami walang anumang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina, at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin, sa makatuwid bagay ang inyong pagkasakdal. Dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan, ayon sa kapamahalaang ibinibigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at hindi sa ikagigiba. Sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Mangagbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.